Umaasa ang pamilya na mga biktima ng extrajudicial killings o EJK na makakamit na nilang hustisya ngayong lilitisin na ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga bang ICC at gaano kalawak ang saklaw nito? Darito ang unang balita ni Darlene Kai. 7 taon na ang nakalilipas pero sariwa pa sa alaala ni Nanay Leory ang mga nangyari noong May 12, 2017. Ito ang araw na ang dalawa niyang anak parehong namatay sa pamamaril at natagpo ang nakahandusay sa UP Arboretum sa Quezon City. Isang araw bago yan, nagpaalam ang kanyang nakatatandang anak na si Crisanto na kukunin lang ang kanyang lisensya bilang security guard. Inabot na ng hapon pero hindi pa nakabalik si Crisanto. Napansin din nilang nawawala ang bunsong kapatid ni Crisanto na si Juan Carlos. Kinabukasan, nakarating na sa kanila ang malagim na balita. Nanonood ng TV sila pero hindi ko na matandaan kung anong istasyon. Ayun, nandun yung kanya, na-i-flash yung kanilang report, yung isang bahagi doon na may natagpo ang bangkay sa Arboretum. Tiningnan ko, sila nga yun. Sa report ng Philippine National Police, sina Crisanto at Juan Carlos ay mga hold-upper daw na nanlaban sa mga pulis. Paninindigan ng ina, hindi yan magagawa ng kanyang mga anak. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Sa tala ng PNP, mahigit 6,000 ang namatay sa kasagsagan ng war on drugs. Sabi ng ilang human rights groups gaya ng International Coalition for Human Rights in the Philippines, aabot sa 30,000 ang bilang ng mga pinatay sa drug war. Naniniwala ang mga biktima na maghihirapan silang makamit ang hustisya dito sa Pilipinas dahil ang kalaban daw mismong mga pulis at matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya sila nagpasaklolo sa International Criminal Court o ICC noong 2018. Binuksan ng ICC ang preliminary examination noong 2018. Umalma ang dating administrasyong Duterte sa anilay panghihimasok ng ICC sa bansa. Kaya nagdesisyon itong tumiwalag sa ICC. Sabi ng ICC, hindi makakaligtas sa investigasyon ang Pilipinas. Saklaw pa rin daw kasi tayo ng jurisdiction o kapangyarihan ng ICC hanggang 2019 bago maging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas. Pero teka, ano ba muna ang ICC? Ang International Criminal Court ay isang korteng nakabase sa The Hague, the Netherlands. Binubuo ito ng 123 state parties o mga bansa mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iniimbestigahan at nililitis nito ang mga individual na pinaniniwala ang gumawa ng mabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes, crimes against humanity, at crime of aggression. Binuo ito noong 1998 sa pamamagitan ng Rome Statute, isang international treaty kung saan nakasaad ang mga layunin, mga patakaran at sakop ng ICC. Yung ICC ay produkto noong karanasan ng mundo sa mga atrocities. Ang usually nangyayari, internal at yung estado mismo ang gumagawa noong violations doon sa mga tao niya. Napag-isipan ng international community na bumuo ng isang korte para maglitis ng ganoong mga krimen kasi malimit kung ang estado ang nag-commit ng krimen, hindi niya yon papanagutin. By the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Sabi ni Nanay Leory, marami sa mga pamilya ng mga biktima ng pamamaslang ay hindi na umaasang makakamit ang hustisya.
Pero siya raw hindi susuko. Ilalaban niya ang pagkamit ng hustisya para kina Crisanto, Juan Carlos, at lahat ng mga biktimang kasama pa sana ng pamilya nila ngayon. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.